Ito po mga kapatid, at tayo po ay magpapatuloy dito po sa ating pag-aaral sa 2 Kings, at ilang chapter na lang ay matatapos na po tayo. So tayo ay nasa chapter 21 na, verse 19. Hindi pa tayo tapos sa ating pag-aaral tungkol sa mga hari ng Judah. At alam po natin na 'di ba na yung Israel ay sinakop na, hindi sinakop, kumbaga binihag po sila at dinala 'di ba sa Assyria. So ang tinitignan na lang natin is yung Judah, yung kingdom ng Judah. At sa ngayon ay naka-stand pa rin siya. Nakita po natin na may mga good kings po sila. Unlike sa kingdom, 'di ba, ng Israel, na wala ni kahit isa, 'di ba, na naging mabuti na hari sa kanila. Kasi alam natin na sa simula pa lang, yung foundation nila ay hindi na tama at hindi pa nila ito itinama, 'di ba, doon sa dapat pusanan nila, 'di ba, na sundin yung kung ano po yung nais sana, 'di ba, ng ni Lord or ni Yahweh, 'di ba, sa kanilang mga buhay, sa dami nila, sa dami lang talaga nila na nandoon sa lugar na yon, sa Samaria. Ito po ay yung 10 tribes, sa napakarami pong bilang, 'di ba, ng mga tao na napabilang po sa kingdom po na ito. Pero ni isa sa kanila walang nag-stand, 'di ba, para doon sa truth, sa pagsunod, 'di ba, sa Panginoon, na kahit yung hari sana nila ay disobedient, 'di ba, sa Panginoon, pero sana may isa man lang, 'di ba, sa mga nandoon sa Samaria, or kahit isang family man lang sana, 'di ba, yung nag-stand sa truth, 'di ba, ng God. Pero wala 'di ba? Wala man lang sa kanila na naging mabuti, lalong-lalo na doon po sa kanilang naging mga leaders or naging mga kings sa Samaria. So tignan natin dito sa verse 19 ng chapter 21. Sabi dito, 22 taong gulang si Amon nang maging hari ng Judah, at siya'y naghari sa Jerusalem sa loob ng 2 taon. So 2 years lang yung kanyang ruling. At ipapakilala sa atin kung sino yung kanyang nanay. Ang ina niya ay si Mesulemet, na anak ni Harus, isang taga Jotba. Katulad ng kanyang amang si Manases, ginawa rin ni Amon ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. So, kung meron siyang tinularan ay yung kanya pong ama, 'di ba, na si Manases. Hindi niya tinignan, 'di ba, yung mga dapat magaganda sana na tularan niya, 'di ba, bilang hari, katulad nila David, 'di ba, at sa mga nauna pang mga hari sa kanya, 'di ba, na naging kalugod-lugod sa Panginoon, or naging kalugod-lugod dito kay Yahweh, So hindi rin siya naging kalugod-lugod sa Panginoon. Sabi dito, tulad ng kanyang ama, ano bang ginawa ng mga tao na ito na nagbigay, 'di ba, ng distinction sa kanila, na hindi nalugod ang Panginoon, 'di ba, sa mga buhay po nila. Ano bang ginawa nila? Sabi dito, naglingkod at sumamba rin siya sa mga Diyos-Diyosan. So hindi niya prioritize, 'di ba, yung makapaglingkod sana sa totoong Diyos na si Yahweh. I don't think na nagkulang ang Lord, 'di ba, na ng pagpapakita
or pangangaral, 'di ba, ng patungkol sa kanya, kasi meron siyang mga prophets 'di ba, na nagpro-proclaim, 'di ba, sa kanyang mga salita, no, sa salita po ng Panginoon. Pero itong may mga advisors din, 'di ba, yung mga hari, makikita po natin na marami pong mga tao, 'di ba, yung nakapalibot or nakapaligid, 'di ba, sa kanila. Pero sumamba rin siya sa mga Diyos-Diyosan, no? Mas prioritize niya, 'di ba, yung magbigay ng kanyang devotion sa mga hindi tunay na Diyos. Sabi dito, ano pang ginawa niya? Tinalikuran niya si Yahweh, ang Diyos ng kanyang mga ninuno, at sinuway ang mga utos nito. So, tinalikuran at sinuway. Magkasama yon, na kapag tinalikuran mo, di ba, yung si Yahweh, ay sinusuway mo kung ano yung kanyang mga utos. So, ganun po yung ginawa nitong si Amon, no? So, wala rin siyang pinagkaiba sa mga hindi po naging mabuti na hari ng Juda, no? Sabi dito, ang mga tauhan niya mismo ang nagkaisang pumaslang sa kanya sa loob ng palasyo. Ito yung napakahirap na bagay ito, 'di ba, sa isang tao, yung i-murder ka. Lalong-lalo na meron kang katungkulan, fully guarded, supposed to be. Panatag ka, 'di ba, doon sa yung palasyo, kasi there's no a place supposed to be like home. Panatag ka, no, sa palasyo mo, may mga tauhan ka na maaring nagbabantay sa iyo, kasi fully guarded, king ka fully guarded, di basta-basta kung sino-sino lang yung po pwedeng makapasok, di ba, sa palasyo ng king. Pero yung inaakala niya na safety niya ay hindi po yun ipinagkaloob, di ba, sa kanya, sapagkat mismo yung kanyang mga tauhan ang nagkaisang pumaslang sa kanya sa loob ng palasyo, no? Sa loob ng palasyo. So maraming reason to, no? Maraming reason kung bakit ka i-murder. Ang makikita po natin kadalasan, 'di ba, na kapag ikaw ay nasa katungkulan ay maaring aagawin yung pwesto, 'di ba, ng mini-murder or yung may katungkulan para siya po yung papalit doon sa throne, no? O maaring yung tao na ito, yung hari na ito, sobra talaga siyang sobrang sama talaga. 'Di ba, yung kanyang ugali, kaya marami yung mga naiinis, nagtatanim, 'di ba, ng galit sa kanya. Kasi mismong mga tauhan niya, supposed to be, yung mga tauhan mo, kung mabuti yung hari po na ito, mamahalin nila, 'di ba, yung king na to. Lalong-lalo na, 'di ba, yung mga tao na may nakukuhang mga benepisyo. No, maganda yung pamamalakad ng hari, 'di ba? May katuwiran sana siya. No, grabe yung kanyang pagmamalasakit doon po sa kanyang mga tauhan. Pero makita po natin na hindi po ganon. 'Di ba, yung nangyari sa kanya, kasi mismong mga tauhan niya yung nagkaisa, 'di ba, na pumaslang sa kanya. So kung yung mga tauhan mo mismo, yung mga tauhan niya mismo yung nagkaisa na papaslang sa kanya, paano yun? Nasa loob yung kaaway, no? Hindi yung pag-atake ay hindi doon sa outside, kundi nasa mismong tahanan niya, nasa mismong palasyo niya, 'di ba, yung pumaslang sa kanya. 24, tingnan natin. Ngunit ang mga ito ay pinatay naman ng mga taong bayan. So pinagtanggol ng taong bayan ang ginawa nilang pagpaslang, 'di ba, sa hari na si Amon, no? At pagkatapos, sabi dito, ginawa nilang hari si Josias na anak ni Amon. Si Josias na anak ni Amon. So kung itong si Amon, 'di ba, na anak ni Manases, ay hindi naging kalugod-lugod, 'di ba, sa Panginoon, ano ngayon yung magiging produkto
'di ba? Nitong anak naman nitong si Amon na si Josias, matutulad din ba siya sa kanyang mga sa kanyang ama or sa kanyang lolo na hindi naging kalugod-lugod, 'di ba, sa Panginoon? Kasi madalas sinasabi natin kung anong puno, 'di ba, ay siyang bunga. Kung ang yung tatay ay ganito, 'di ba? Automatically makikita 'yan, 'di ba, sa anak, like father, like son. So tignan natin ang buhay nitong si Josias kung applicable ba sa kanya, 'di ba, yung kasabihan na ganon, like father, like son. Kasi itong si Amon ay natulad siya, 'di ba, dito sa kanyang ama na si Manases. Parehas sila na hindi sumunod sa Panginoon, no? Sabi dito, ang iba pang ginawa ni Amon ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Inilibing si Amon sa halamanan ni Usa, at ang anak niyang si Josias ang humalili sa kanya bilang hari. So 2 taon lang, no? Parang walang natapos yun. Tayo nga na ilang taon na, di ba? Parang kahapon lang tayo dumating, no? So maaring itong si Amon, marami po siyang plano, no, sa kanyang ruling. Marami siyang planong gustong gawin, 'di ba, sa Jerusalem, pero nag-end po yung kanyang buhay sa hindi inaasahang pagkakataon. Yun yung reality sa buhay na ito, 'di ba, mga kapatid? Hindi walang assurance, 'di ba, yung bukas. Na kahit alam natin na kahit nasa loob ka ng tahanan, kung talagang ang buhay ay mawawala for whatever reason or anuman yung way, 'di ba, ng pagkuha ng buhay, hindi promised ang tomorrow, no? Magandang magplano, 'di ba? Plano tayo dito, plano tayo ng ganon, marami tayong plano, ano? Pero alam po natin na ang buhay ay hindi po natin hawak, no? Hawak lang talaga ito ng Panginoon. So sad na itong si Amon sa 2 taon, 'di ba, ng kanyang paghahari, nakita po natin, 'di ba, na hindi po siya nagtagal doon po sa kanyang position. At namatay siya na hindi naging kalugod-lugod, 'di ba, sa Panginoon. Yun po yung sakit na na pwedeng mangyari, 'di ba, sa isang tao. Yung mamatay yung isang tao na wala siyang tamang relasyon, 'di ba, sa Panginoon. O kung kaya sa isang mananampalataya naman namatay, 'di ba? Pero assured naman yung kanyang future sapagkat ang Diyos, 'di ba, yung kanya pong kinilala at tinanggap sa kanyang buhay. So si Josias naman po yung ating titignan, at anak ito ni Amon na apo nitong si Manases na hindi sumunod. Hindi sila sumunod, 'di ba, sa Panginoon. Si Josias, sabi dito, ay 8 taong gulang nang maging hari ng Juda. 8 years old. Paano ka naman mag-hari sa ganong klase, 'di ba, ng edad mo? Pero walang walang ibang pamamaraan, 'di ba? Kung alam namang ang Juda ay mawawalan, 'di ba, ng hari, o nandiyan naman yung anak, 'di ba, ng hari. So siya yung itinayo nila na uupo doon sa trono ng hari. At ito nga si Josias, 'di ba, yung kanilang napili ito ng taong bayan, no? At 8 years old siya nag-start. Sabi dito, 31 taon siyang naghari sa Jerusalem, no? 31 taon, 31 years yung kanyang yung kanyang ruling sa Jerusalem. So sa 31 years na yun, marami kang pwedeng gawin, 'di ba? Yung sa 31 years na yun, ano ba yung kanyang mga ginawa? Nagbigay ba ng kaluguran sa Panginoon yung lahat ng kanyang ginawa sa kanyang pamamahala, no? Sino si Josias? Sabi dito, ang ina niya ay si Jedida. Jedida na anak ni Adaya na taga Boshkat, no? So very detailed yung pagpapakilala sa kanyang nanay, no?
pinapakilala din yung kanyang tatay, tapos ito yung kanyang nanay. So hindi lang siya basta sumulpot lang, 'di ba, sa kawalan, kundi meron po siyang mga magulang. 2, naging kalugod-lugod siya kay Yahweh. Ayun, nakakatuwa lang, no, na after ng 2 hari na hindi po naging kalugod-lugod sa Panginoon, pero ito ulit, makikita po natin yung mga bagay na meron, 'di ba, yung isang haring ito na nagbigay sa kanya, no, ng kaluguran, ano, sa Panginoon, no? Anong ginawa niya? Sapagkat sinundan niya ang halimbawa hindi ng kanyang magulang at hindi rin ng kanyang lolo, kundi sinundan niya ang halimbawa ng ninuno niyang si David, na buong katapatang sumunod sa mga utos ng Diyos. So laging ini-example dito po sa Judah, yung buhay po ni David. At alam natin yung buhay ni David, di ba mga kapatid? Hindi naman din perfect yung kanyang paglakad eh. Ang dami niyang ginawang kamalian. Ulit-ulit natin itong sinasabi. Ang dami niyang ginawang kamalian, di ba, sa Panginoon. Pero one thing na talagang makikita po natin sa buhay po ni David, yung kanyang buong katapatan, di ba, na pagsunod sa Panginoon. Na sa tuwing nagkakamali po siya, di ba, ay bumabalik po siya sa Panginoon, humihingi, di ba, ng tawad sa Lord, at ini-endure yung mga consequences, di ba, ng kanya pong mga ginawang kasalanan, no? Nakaka-amaze lang, di ba, yung kanyang buhay, na sa pagdating ng mga consequences doon sa kanyang mga ginawang kasalanan, napaka-humble po niya, 'di ba, sa kanyang pag-take, 'di ba, sa mga corrections or sa mga consequences, 'di ba, ng kanyang mga actions. 'Di ba, naalala natin si Simei, kung ano yung kanyang mga binanggit, 'di ba, dito sa haring ito na si David. Pero sabi niya, wag, 'di ba? Hindi siya kaagad nag-retaliate, hindi siya kaagad nag-command na patayin, 'di ba? Kahit yung mga officials niya, sabi, patayin na natin ito, 'di ba? Masyado siyang mapanira sa hari, pero sabi ni David, hindi. Wag niyo siyang gagalawin, no? Napaka-humble lang talaga niya sa area po na iyon, no? At tignan natin ano pa yung kanyang ginawa nitong si Josias. Nang 18 taon ng paghahari ni Josias, 18 taon, no? 18 taon, sabi dito, anong ginawa niya? Inutusan niya ang kalihim niyang si Shaphan, na anak ni Asalias, at apo ni Mesulam, na pumunta sa templo, Maintindihan natin mga kapatid, di ba, na may mga ganitong pagpapakilala sa atin, anak ni ganito, apo ni ganito, di ba, ganito siya, ang lolo niya ay si ganito, sapagkat magkakapare-parehas po yung kanila pong mga pangalan, no? At laging dito sa lupang ito na kinaroroonan natin, pag tayo, 'di ba, yung nag-fill up tayo ng mga documents, laging align doon, nakasulat doon kung sino yung tatay mo, 'di ba, at kung sino yung nanay mo. Kasi imposibleng magkaroon, 'di ba, ng kaparehas na pangalan, tapos parehas din yung yung mga magulang, no? Meron akong pinsan pala, naalala ko, na parehas sila ng pangalan. Parehas din sila ng apelyido, no? Pero magkaiba po sila, 'di ba, ng kanilang nanay, at magkaiba din sila, 'di ba, ng kanilang tatay, no? So madaling ma-identify kapag ganito, no, na si ganito, anak ni ganito, apo ni ganito, no? So walang magiging confusion pagdating po sa mga pangalan. Kaya ganito laging pinapakilala sa atin yung mga tao po na ito, kung sino yung kanilang nanay, 'di ba? Kung sino yung may connection, 'di ba, sa kanila. So itong si
Josiah, sinutusan niya itong si Shaphan. Sabi dito, itong si Shaphan ay anak ni Asalias at apo ni Mesulam na pumunta sa templo. At sabi dito, ang utos niya, pumunta ka kay Hilkias na pinakapunong pari at alimin mo kung magkano na ang salapi sa kabangyaman na nalilikom ng mga bantay pintuan. Ito yung mga mga gate keeper. No, kasi sa kapanahunan po nila, 'di ba, na kapag may mga nagbibigay, 'di ba, ng mga handog, ay kinukuha po ito, 'di ba, ng mga gatekeeper, as the same as today. 'Di ba? Pero sa atin kasi ay hindi na ganon, 'di ba, yung pattern. Meron na tayong offering box, 'di ba, na kung saan ay dinadala po natin yung ating mga hikapo at handog, no? Sa kapanahunan po nila, marami silang mga inihahandog. Hindi lamang salapi, hindi lamang pilak, 'di ba? May mga naghahandog pa ng mga kagamitan, no? May mga hayop. Marami silang inihahandog nung araw, no? Nakita natin 'yan habang tayo po ay nag-aaral, no, sa matandang tipan, ano, dito sa Old Testament, no? Ang dami po nilang inihahandog, 'di ba, sa temple. So itong si Josiah ay pinapacheck niya kung ilan na yung laman, 'di ba, ng kanilang kabangyaman, magkano na yung salapi, sa kabangyaman na nalilikom ng mga bantay pintuan. Pagkatapos, sabi dito, ipabigay mo sa namamahala sa templo upang ibayad sa mga karpintero, mga manggagawa at mga kantero. Dapat din silang bumili ng kahoy at batong gagamitin sa pagpapaayos ng templo. Ang nakikita natin dito, 'di ba, na itong si Josiah, meron siyang pagmamalasakit doon sa temple. Kasi pwede namang sabihin niya, mag-stick na lang ako sa pagro-rule sa Judah. Marami akong trabaho, marami akong aasikasuhin sa paglilingkod. Wala na akong panahon diyan sa temple. May mga may mga pari diyan, yung pinakapunong pari na yung bahala diyan. Pero hindi, makikita po natin that he is in charge then sa mga affairs ng temple, no? At nagbigay po siya ng kautusan na yung kabang yaman, 'di ba, ng templo ay gagamitin sa pagsasaayos, kasi hindi ito ginawa ng kanyang ama at hindi rin ito ginawa ng kanyang lolo, 'di ba? Walang gumawa nito at naisip niya, 'di ba, na nakita po natin na ito po ay kanyang ipapagawa, no? Sabi dito, hindi na nila kailangang magbigay ng ulat tungkol sa naggastos sapagkat sila'y taong matatapat, no? So very confident itong si Josiah, no, na wag nang i-account, no? Wag nang i-account kung ilan yung gagastusin nila sa pagpapagawa, sapagkat alam niya mismo na yung mga taong ito ay matatapat. Kasi kapag matapat naman, kapatid, 'di ba, yung naglilingkod, yung matapat naman, 'di ba, yung humahawak, no? Kung matapat naman yung makikita mo naman 'di ba, makikita mo naman, no? Makikita yung kanilang karakter, hindi lang sa area na ito, no? Maaring marami pang mga instances sa buhay ng mga tao po na ito na talagang napatunayan ng hari na matatapat po ang kanilang paglilingkod, na matatapat yung mga tao po na ito. Kaya sabi ng hari, hindi na kailangang magbigay ng ulat. Wala nang report, 'di ba? Tungkol sa mga nagastos sapagkat sila ay mga taong matatapat. Yung isang hari na magtitiwala, 'di ba, sa mga lingkod na ito na hahawak, 'di ba, ay napakalaking honor po noon. Yung mapagkatiwalaan po, kahit naman po tayo, 'di ba? Kung mapagkatiwalaan tayo sa maliliit na bagay, no? Pwede rin tayong pagkatiwalaan sa malalaking mga bagay. Madalas na didenggoy po tayo, 'di ba? Kasi tiwala tayo ng tiwala, no? Mabilis tayo, 'di ba, na
na magtiwala, no? Lalo na sa mga malalapit sa atin, no? Sa parte ng ating pamilya, no? May mga ganon, no, na mga nangyayari sa buhay po natin, no? Madali po tayong magtiwala, no? At yung magtiwala sa taong matapat ay isang pagpapala, no? Yung makakita ka ng isang taong tapat, matapat sa lahat ng kanyang sa lahat ng kanya pong ginagawa, no? Ay isang pagpapala 'yon, no? Napakalaking pagpapala po ang buhay, 'di ba Pero yung mga taong nanloloko, 'di ba? Mga ilang beses ka nang niloko, 'di ba? Sa oras ng pangangailangan siguro ng mga tao po na ito, napakahirap na pong magtiwala, 'di ba, sa kanila. So hindi natin masisi minsan, 'di ba, yung mga taong madadamot, yung mga taong nagdadamot, maaring yung mga tao na ito ay natuto na lang sila, 'di ba, sa buhay, 'di ba, na puros na lang panluloko, 'di ba, yung isinukli, 'di ba, sa lahat ng mga kabutihan, 'di ba, na nagginagawa niya, 'di ba, sa kanila. So be trustful, 'di ba, at the same time alam mo 'yon, yung maging wise din siguro sa pagbibigay, 'di ba, ng ating pong mga tiwala, no? Sabi dito, pagdating ni Safan sa templo, sinabi sa kanya ng pinakapunong paring si Hilkias, natagpuan ko sa templo ni Yahweh ang aklat ng kautusan. Pagdating ni Safan sa templo, sinabi sa kanya ng pinakapunong paring si Hilkias, 'di ba? Natagpuan ko sa templo ni Yahweh ang aklat ng kautusan. So sa panahon nila, mga kapatid, 'di ba? Yung aklat ni Yahweh, 'di ba? Yung aklat ng kautusan ay talagang sadyang kayamanan ito. Na talagang iniingatan po ito, 'di ba, sa loob ng templo. Kumbaga sa kapanahunan natin ngayon, natagpuan ko sa templo, 'di ba, yung yung Bible, 'di ba, yung kautusan, 'di ba, ni Yahweh. It's so sad lang talaga kung papaano po tinitreat ngayon ng karamihan yung Bible, 'di ba, yung Biblia, no? Meron po ba kayong mga yung hindi sa cellphone, ha? Or kahit may cellphone ka, may Bible na diyan, nandiyan yung Bible Gateway, 'di ba, naka-install na sa Bible mo, 'di ba? At kung ano-ano pang mga Bible na na pwedeng i-install, 'di ba, sa ating mga cellphone. Pero binabasa po ba kaya ng karamihan yung salita po ng Panginoon, 'di ba, sa kanila pong mga cellphone? Or kasi mahirap kasi kapag sa cellphone, 'di ba, nagbabasa ka tapos may magpa-pop up na message. Wala pa akong nakita na na hindi niya inuuna yung message, 'di ba? Hindi niya inuunang i-open, 'di ba, yung mga kung ano yung mensahe, 'di ba, na dumadating sa Facebook, sa Instagram, 'di ba, sa Telegram, at kung saan-saan pa, no? Maganda po yung yung ganito, no, yung talagang wala kang distraction, 'di ba, sa pagbabasa sa salita ng Panginoon. So kung may good news itong si Safan, meron ding good news itong si Hilkias, 'di ba? At sinabi po niya dito kay Safan na natagpuan niya sa templo ni Yahweh yung aklat ng kautusan. Itinago siguro ito, no? Tinago, pero natagpuan niya, no? Sabi dito, ibinigay niya ito kay Safan at binasa naman ito. Nang matupad na ang iniutos sa kanya, nagbalik siya sa hari at iniulat na nabilang na ang salapi sa templo at naibigay na sa mga namamahala sa pagpapaayos ng templo. So itong si Safan nagre-report na dito kay Haring Josiah. Tapos na po yung pinag-uutos ninyo,
nabilang na yung salapi, no, at naibigay na rin sa kung saan dapat ibigay, 'di ba, para mapasaayos na yung templo, no. Hindi natin alam kung ano po yung mga sira, 'di ba, pero gusto po nitong si Haring Josias, 'di ba, na maging maganda po yung templo ni Yahweh at sa ayos, 'di ba, kung ano man yung dapat ayusin, no. At sinabi pa niya, sabi dito, ako'y binigyan ni Hilkias ng isang aklat at binasa niya ito sa hari, no. Binasa naman nitong si Shaphan sa hari kung ano yung nakasulat, no, sa aklat na iyon, no. Hindi niya nakalimutan din na i-report ito, 'di ba, kay Haring Josias. 11, nang marinig ng hari ang nilalaman ng aklat, pinunit niya ang kanyang kasuotan. Nakita natin yung response, 'di ba, nitong si Haring Josias. Kasi tama yung puso, kapatid, di ba? Tama yung puso nitong si Haring Josias. Hindi pa niya naririnig yung salita, no, ng Panginoon na nakasulat sa aklat, 'di ba, na nakita nitong si Hilkias. Pero nakita natin na yung puso po niya talaga ay meron pong connection, 'di ba, kay Yahweh. Merong connection doon sa temple, no? Hindi natin alam kung bakit ganito yung nangyari dito kay Haring Josias. Paano, saan niya nakuha? 'Di ba? Saan niya natutunan yung magagandang mga bagay kung ang nakikita niya, 'di ba, na ginagawa ay hindi naman maganda or hindi naging kalugod-lugod kay Yahweh. Kasi ang kanyang tatay, 'di ba, hindi naman naging kalugod-lugod kay Yahweh. At maging yung kanyang lolo, no? So maraming mga factor yung po pwedeng behind the scene kung papaano po itong si Haring Josias ay hindi po niya pinili, 'di ba, na maging katulad ng kanyang magulang at ng kanyang lolo, 'di ba, na si Manases, no? May ibang-iba siya. So yung father like son, hindi po applicable, 'di ba, dito kay Haring Josias. Kasi iniba niya yung kanyang daanan. Iniba niya yung kanyang devotion. Hindi niya sinundan yung kanyang magulang, no? Hindi niya sinundan yung kanyang tatay, hindi niya sinundan yung kanyang lolo, hindi niya sinundan yung mga iba pang mga hindi naging kalugod-lugod na hari, 'di ba, ng Judah. So iba siya, no? Ibang-iba kasi ang tinularan niya, 'di ba, yung halimbawa nito ng kanununuan niya, 'di ba, na si Haring David. Kapag tama yung puso, kapatid, 'di ba? Kapag tama yung puso, talagang makikita po natin na magpe-penetrate, no? May impact, 'di ba, yung salita po ng Panginoon. Pero kapag hindi tama yung puso, kahit anong sabihin, 'di ba? Kahit anong sabihin natin, kahit anong sabihin paanyaya, 'di ba? Hindi yan papasok. No, parang hindi nila ma-appreciate, 'di ba? Kung ano po yung power sa salita po ng Panginoon, no? 'Di ba, yung mga matitigas, 'di ba, na mga puso, no? Ang Lord talaga, no, yung Panginoon, na si Yahweh, ay meron po siyang power or ability na i-soften, 'di ba, yung puso ng mga taong merong katigasan, At sabi dito, pinunit niya yung kanyang kasuotan. Bakit? Ano ba yung nakasaad doon sa sulat? At anong ginawa niya? Pinulong niya sina Hilkias na pari, si Ahikam na anak ni Shaphan, si Akbot, ang hihirap ng pangalan si Akbot na anak ni Mikayas, ang kalihim na si Shaphan, at si Asiyas na tauhan ng hari. Hindi talaga po pwedeng wala kang gawin, 'di ba? Kapag yung puso mo ay tama at narinig mo ang salita ng Panginoon, a person who has the right heart, 'di ba, sa Panginoon will
will do action, no? Gagawa po siya, 'di ba, ng pagkilos, no? Gagawa siya. Hindi niya po pwedeng i-contain. Ganun ba? Okay. Maraming mga Kristiyano yung ganon, sa kapanahunan na ito, na kahit naririnig po nila yung salita po ng Panginoon, they don't act. Wala silang gagawin. Hahayaan lang nila, 'di ba? Sasayangin, marami po yung magsasayang, 'di ba, ng kanilang oras sa pag-upo, 'di ba, sa walang mga ginagawa, no? Pero itong si Josias, makita po natin na pan-hearing it, talagang pinunit niya yung kanyang kasuotan as a sign of sadness, 'di ba, dahil doon sa kanyang mga narinig sa kasulatan ng ni Yahweh, no? Sumangguni kayo kay Yahweh, sabi niya kaagad, alang-alang sa akin at sa buong Juda. Akalain mo itong hari na ito, 'di ba mga kapatid, hindi lang sarili niya yung kanyang iniisip. Isang guni niyo ako kay Yahweh, 'di ba? Dapat ma-preserve yung aking katungkulan, ma-preserve yung aking family. Pero hindi, sinama po niya, 'di ba, yung buong Juda. Sabi niya, sumangguni kayo kaagad, no? Sumangguni kayo kay Yahweh, alang-alang sa akin at sa buong Juda, tungkol sa nilalaman ng aklat na ito. Saan ka nakakita ngayon, sa kapanahunan po natin ngayon, 'di ba, ganitong grabeng pagtanggap, 'di ba, yung ginagawa upon hearing the word of God. Sa atin mga kapatid, alam mo yun, yung kapag naririnig po ba natin yung salita ng Panginoon, ano yung nararamdaman po, 'di ba, ng bawat isa po sa atin? Ano yung nararamdaman natin, upon hearing, yung mga ganito pong salita ng Panginoon. Sabi ni Josias, matindi ang galit ni Yahweh sa atin dahil sa pagsuway ng ating mga ninuno sa mga ipinag-uutos sa aklat na ito. So nagpapanik na itong si Haring Josias, no? Sumangguni na kayo kay Yahweh kasi grabe yung galit ni Yahweh dahil sa pagsuway ng ating mga ninuno, no? Sa pagsuway ng mga kauna-unahan, sa pagsuway ng mga tao, 'di ba, sa nakaraan, no? Hindi niya sinabi, okay naman tayo, maayos naman tayo, pero hindi. Grabe yung kanyang pagtanggap, 'di ba? Dito sa salita po ng Panginoon, no? Sa atin, may mga may mga knowledge po ba tayo tungkol doon po sa mga pagsuway, 'di ba, ng ating mga kanununuhan? may mga ganun din po ba tayo, 'di ba, na pagkaalam kung ano yung kanilang mga ginawa, 'di ba, sa mga nakaraan? Naihingi na po ba natin ito, 'di ba, ng tawad sa Panginoon? Hindi nakakalimot kasi si Yahweh, 'di ba? Kasi ang consequence kasi ng kasalanan ay nakikita po ito, 'di ba, hanggang sa ikatlong salinlahi, no? Magsasuffer hanggang sa ikatlong salinlahi, no? At makakat lamang po 'yon. Alam po natin 'yon, 'di ba, na makakat lamang po 'yon kapag merong isa, 'di ba, na nanindigan at humingi ng tawad talaga sa Panginoon, no? Yung talagang siya po yung mag-stand doon sa gap, no, ng kanyang kanununuhan at sa Panginoon, no? Sabi dito, tignan natin, ang paring si Hilkias at sina Ahikam, Akbor, Safan at Asayas ay nagpunta nga sa isang babaeng propeta na nagngangalang Hulda, na asawa ni Salom, anak ni Tikva, na anak ni Harhas, ang tagapag-ingat ng mga kasuotan ng pari. Ang tagapag-ingat ng kasuotan. So, ang dami niyang description sa atin itong si Hulda. Pero one thing na makikita po natin dito, mga kapatid, isa siyang propeta. Pero it is not just an ordinary propeta. Isa po siyang babaeng propeta. Sa babaeng propeta. All throughout the scriptures,
'Di ba? May makikita po natin na may accounts, 'di ba, na ilang pong propetang babae ang nakasulat sa scripture, kasi hindi lang itong si Hulda 'di ba? Hindi lang ito si Hulda, nakasulat din si Miriam, 'di ba? Isa rin po siyang propeta, no? Itong si Hulda, no, yung apat na mga anak ni Felipe, 'di ba, sa New Testament. Si Ana, 'di ba, nakita po natin na sinabi din sa atin ng scripture na isa siyang babaeng propeta, at maging yung asawa po nitong si Prophet Isaiah, 'di ba, ay sinasabi rin isa siyang propeta din, no? So napakagandang ministry po nun, parehas po sila, they will share talaga yung pagiging lingkod, 'di ba, ng Panginoon. Kasi when we speak about being a prophet, 'di ba, ito po yung spokesman, 'di ba, ng Panginoon. Ewan ko kung bakit napaka big deal sa marami, especially doon po sa mga anti-women sa kapanahonan po natin ngayon. 'Di ba, yung pag-proclaim, 'di ba, sa salita po ng Panginoon na you cannot do it kung ikaw ay isang babae. Anong pagkakaiba noon, no? Wala lang tayong nakikita. And even sa area po na ito, mga kapatid, I don't know kung paano po nila ito ipapaliwanag ngayon sa atin, na maging ang banal na nakasulatan. Tama yung puso ni Haring Josias, tama rin naman yung mga puso ng kanya pong mga tauhan. Wala po silang ibang pinuntahan kundi itong propeta na si Hulda, no? So maaring marami pong mga factors kung bakit po sila pumunta dito, kasi hindi lang naman si Hulda ang prophet sa kapanahunan po na yon. Nandyan si Jeremiah, 'di ba? Nandyan pa yung ibang mga propeta, 'di ba, ng Panginoon. May mga pari din na pwede po nilang sanggunin. Pero ito, pinakapunong pari na si Hilkias, sasangguni sa isang babaeng propeta, 'di ba, na si Hulda. na si Hulda, no? So, ang daming description sa atin nitong si Hulda. Wala sa Panginoon kasi hindi issue sa kanya, 'di ba, yung gender. Maging sa New Testament, makita po natin na ang kaligtasan na hindi lang naman sa mga kalalakihan. Napakalaking lang talaga 'yan. Napakalaking issue, 'di ba, ng mga women group. 'Di ba, na hindi ka po pwedeng mangaral sa salita po ng Panginoon, 'di ba? Kung ikaw po ay isang babae. Pero buti na lang, 'di ba, na tayo po ay nag-aaral na sa salita po ng Panginoon. Hindi po sa atin issue 'yan, kasi kahit ngayong donkey, pwedeng gamitin ng Panginoon, 'di ba, para i-speak yung kanyang message. Grabe naman, yung babae na created into the image din, 'di ba, ng Panginoon, tapos pagbabawalan ng kahit sino man diyan na may Pharisaic na yung, alam mo yun, yung mga ugaling Fariseo sa ugaling Fariseo yun yung parang nagtataas ng kanilang katauhan, 'di ba? Hahamakin yung isang katulad din nila, 'di ba, na creation, 'di ba, ng Panginoon, no? Sabi dito, ano ba yung sasabihin, no? Sabi dito, siya ay sa ikalawang purok sa Jerusalem nakatira. So malapit po itong si so yung malapit lang itong si Hulda, 'di ba, ng tirahan, kasi sa ikalawang purok lang siya. So yung emergency, 'di ba, ng actions na ginawa nitong si Josias, no? Talagang nag-direct po sila sa pinakamalapit, kasi kailangan yung sangguniin na kaagad si Yahweh, no? Yung immediate na necessity, 'di ba? Huwag na kayong lumayo, no? May propeta tayo diyan sa kabilang purok lang, 'di ba? Sumangguni kayo sa kanya. Kasi kung yung tao po na ito na sasangguniin nila, kasi babae siya,
Tsaka ano to, hindi, false prophet ito. No? Tignan natin kung papaano po niya i-deliver, 'di ba, yung salita po ng Panginoon. Kahit nga si Balaam, 'di ba, na hindi naman kumikilala, 'di ba, sa Panginoon, ginamit din ni Yahweh para ibigay, 'di ba, yung kanyang mensahe, 'di ba, sa mga Israelita, no? Nakaka-amaze lang talaga, no, na pagbabawalan tayo, no, sa pag-preach, 'di ba, sa salita po ng Panginoon, no, ng mga the so-called anti-women, 'di ba, na mga kalalakihan ko, no, nakala mo ay talagang hawak na nila, 'di ba, yung desisyon, 'di ba, ng Panginoon. Ang sabi niya, anong sabi nitong si Hulda? Ito ang ipinapasabi ni Yahweh, hindi small letter yung kanyang ginamit na Yahweh dito, hindi small letter D, 'di ba, yung kanyang ginamit, no, na Diyos, sabi dito, ito ang pinapasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel sa nagsugo sa inyo rito. Ang lahat ng parusang nabasa ng hari sa aklat na ito ay ibabagsak ko sa bayang ito at sa lahat ng mamamayan. Matindi ang galit ko laban sa bayang ito sapagkat tinalikuran nila ako. Ito yung message, no, na nabasa nitong si Haring Josias, at sila'y sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ito naman ang sabihin mo sa hari ng Juda na nagsugo sa inyo rito. Narinig ko ang iyong pagtangis nang malaman mo ang sumpa at parusang igagawad ko sa bayang ito. Nakita ko ang pagsisisi mo, ang iyong pagpapakababa sa harapan ko, pati ang pagpunit mo sa iyong kasuotan. No? False prophet ba ito? Diba? Yung message niya is the same as the message of Jeremiah. Kapag tayo po ay mapapag-aralan po natin, 'di ba, yung buhay din nitong si Jeremiah. At kahit tayo din, 'di ba, na nagbabasa po nito sa mga kapanahunan po na ito, 'di ba, sa atin nag-aaral sa mga nakaraan po nating mga pinag-aralan, it is the same message. It is the same message, 'di ba, ng Lord na ibinibigay ngayon ng propetang ito, ng babaeng propetang ito, 'di ba, na si Hulda sa mga taga Juda. Actually, matagal ng message ito ng God. Hindi lamang sa mga taga-Juda, kundi maging sa mga taga-Israel, sa kingdom ng Israel. And one thing more na napaka-amazing po dito, mga kapatid, is yung mga binabanggit po niya dito po sa sa verse 19 ay totoong ginawa nitong si Haring Josias. Sino yung hindi totoong propeta, 'di ba, ng Panginoon, na po pwedeng magsabi ng mga totoo, 'di ba, na ginawa nitong si Haring Josias. Sabi niya, nakita ko yung iyong pagtangis, 'di ba, nakita ko ang pagsisisi mo, ang iyong pagpapakababa sa harapan ko, pati ang pagpunit mo sa iyong kasuotan. Lahat alam ng Lord, 'di ba, yung ating mga ginagawa, yung ating pagtangis, 'di ba, yung ating sama ng loob, no, yung lahat lang talaga, yung mga panluloko sa atin, no, yung mga sinasabi behind our back, no. It is really a joy to know, 'di ba, that God knows everything, no. Kaya maging panatag lang siguro ang bawat isa po sa atin, 'di ba, na alam naman yun na lahat ng Lord. 'Di ba? Niloko tayo, alam 'yun ng Lord. At kung alam po ng Panginoon, he will be the one, 'di ba, na to defend us, no? Sa kanya din po yung paghihiganti. At masarap lang talaga, 'di ba, na magtiwala sa Panginoon, no? Nandun po yung pain, pero alam po natin, 'di ba, na alam din ng Lord kung ano yung pain na meron po, 'di ba, yung bawat isa po sa atin, at mapanatag po tayo doon, no, magalak po tayo sapagkat meron po tayong Diyos, 'di ba, na nakakaalam ng lahat
'di ba, ng patungkol po sa atin. Dahil dito, verse 20, hindi mo mararanasan ang pagpapahirap na gagawin ko sa bayang ito, mamamatay kang mapayapa sa piling ng iyong mga ninuno, ang lahat ng ito'y sinabi nila sa hari. So maganda po yung message, no? Maganda po yung sinasabi, 'di ba, ng prophet po na ito, 'di ba, na si Huldah, patungkol po sa hari. At makikita pa natin diyan, no, as we go on, kung ano po yung mga reforma, 'di ba, na gagawin po nitong si Josias bilang pagtugon, 'di ba, sa kanya pong mga narinig. Marami po siyang mga gagawin, 'di ba? Marami siyang mga gagawin po dito, at magtatapos ba siya, 'di ba, na okay din? Kasi maganda yung kanyang simula, magtatapos ba itong si Josias na kalugod-lugod pa rin, 'di ba, sa Panginoon, no? At mapapag-aralan po natin 'yan sa araw po ng bukas. So, ito po mga kapatid, at yun po yung ating lesson. Itatay po na lang po yung ating question.